Meron po siyang binanggit dito, ito ang tunay na balita ay niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na, sinabi ko na ito kagahapon di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tuloy. Yan. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Ayan, Nako. hindi kasi nalathala, Jen. Oho. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay? At yung 53% na majority Oho. ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Ayun. Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko, no? Kung ano yung impeachment. Ndako po. Talagang nananarantado na ho itong nambubudol na naman ika itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing, hindi, minority lang yung ano. Pero ini-hype, Nelson, Oo. ang anggulo Na? 41% ng mga Pilipino Ayun. ay sang-ayon o pabor. Ayan, Nakaw. sasabihin pa niya, meron pa Yan. may sarili siyang computation dyan. Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint. Nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao. Naku, mukhang naban ho ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook Hindi ko alam kung naban din ho siya sa Facebook pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po Nung sila'y tinatanong, alam niyo ho ba, dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, Na ano? pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Hindi unang hirit yan, Huling hirit. Huling hirit ng taon. Bakit Huling hirit? Ibig sabihin may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe grabe. ginawa? Teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 Tama. 12 to 18. Pero inilabas. Meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos May halaga pa. ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito sa madaling panahon. So, naghahabol sila na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, express. Ang tinambagitan ito yung impeachment. Ay, grabe talaga. Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Tulad ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment kay Nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Yun pala ang plano, yun ang mission nila. Kaya pala ginawa ng December 12 yung survey hanggang I think 1 week to 2 weeks. Para paspasin talaga
Ay, nako. Yan daw ang plano bago daw magkaroon ng Christmas vacation. Nako. Kaya nga alam mo, malaking bagay ang ginawa ng INC dito. Malaking bagay po ang ginawa nila. Dahil nung nagpahayag sila na tutol sila sa impeachment at gagawa sila ng rally, umikot ang tumbong nitong mga nagpaplano na ito. Mantakin mo si Speaker, nagsalita siya sa pagbabalik ng Kamara, hindi man lang binanggit yung impeachment. Ganon. Okay. Yun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Survey. Nako. Motive. Oh. Yes, magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin Nako. ang pagpapa-impeach kay BP Sara Nako. bago matapos ang taon. Ayaw! Bakit kailangan na bago matapos ang taon, Jen, ay naipasak na nila yan? Bakit ba kailangan? Sige nga. Ano bang sabi niya? Anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, yan. Oh. Na naghain ng reklamo na sina J. Kung Hun ng Zambales Si Hung yan. at Paulo Ortega ng La Union. Si Ortega na naman. Lagi na lang yan na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko. Nako, sila pala ang parang nagsasabi o nag-speaker parang bagang nagiging taga-sigaw na gusto ng publiko yan eh. Gusto nila yon na ma-impeach si BP Sara Duterte, sila pala ang naging boses. Ang tanong, meron kaya silang kinalaman sa survey na to? Gago! Hindi, tanungin natin sila. Si Ginoong Kongresistang Ortega at saka si Hung. Di ba si Hung yung ewan ko pangalan ng Hung. Basta. Ito yung jowa ni di ba? Tama ba? Ayoko magsalita. Baka may magkamali ako kasi marami silang mga may jowa-jowa dyan. Di ko alam, baka magkamali ako. Tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Nako! Yan. Okay. Hindi anya malingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Nako. Ito na. Kinanalyze po ni Ginoong, ang sinisiyar ito na galing, kundi sa artikulo na Ni nilathala Bubi. ngayon ni Ginoong Bubi Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. Maging sa online yata, meron din dito. No? Kaya kung sasagutin niyo siya, si Bubi Tiglao ang sagutin niyo. Yan. Hindi kami. Opo. Tama, korak. Ng SWS. Ayan, yan. Ayan. 2,160 na Pilipino. Respondents. Yes, ang kanilang respondents. Sandali. Tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Okay. Yan. Malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan ang sinasabi ko. Pero dapat na majority pala, no? Majority. Ano yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145. Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam Nako. tungkol sa mga hakbang para alisin si Sara Duterte bilang presidente ng bansa. Kung wala kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Ay, grabe, Ibig sabihin na 1,000 plus daw ang walang alam. Paano mo sasabing sang-ayon yung majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan, pinakikita po natin ang resulta. Yan yung computation ni Bubi Tiglao. Yan, opo. Ayan. Ayan. Computation yan ito ni Ginong Ni Bobby Bubi, Tiglao. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya eh. Yan. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon. Hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Antakin mo yan? Antakin mo, hindi pala nila alam yung sinasagutan nila, pambira. Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS ay na mukhang sinadya pa ay ang
pagbabaliwala sa 53% Na? mga kababayan, Nelson. 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. Nako. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Alam, oo. Ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Nako. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati. Sandali ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mababa lang ang may gusto na i-impeach si BP Sara Duterte. Tandaan ninyo ilan yung napaka-importante nito mga kababayan kasi tinatarantado tayo 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo. 53% hindi alam. Okay. 47% lang ang alam yung tungkol sa impeachment. Tuloy. Laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Alam. Okay. Ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Hindi namin alam Nako. yan. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala. 1,145 doon sa 2,000 na sinasabing hindi nila alam yung impeachment. May alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. Nakita ninyo? Ipapaliwanag ko 1,045 hindi alam yung impeachment, which is 53%. 47%, which is 1,015 na katao, ang may alam. Alam. Hindi sinabing agree. Alam lang. Mula dun sa 1,015 o mula dun sa 43%, doon nakuha nila yung nagsabing 40% o 41% na gusto nila yung survey. Ay gusto nila impeachment. Nakikita ninyo? So sa madaling salita, quarter lang yun. Almost a quarter. Kasi nga, hinati na nahati na. Etong 53%, hindi naman nila alam. So doon sa 47%, doon kinuha yung sagot na 41% ang may gusto sa impeachment. Nagigets ninyo? So ibig sabihin, una pa lang nahati na. So doon sa 43% na sinasabi, doon lang kumuha ng sagot na 41% ang nagsasabing gusto nila impeachment. Bantakin nyo. Ilan percentage lang yun doon sa entire survey? Quarter lang siguro yun. Kasi kalahati lang nitong kalahati mas less pa nga Di ba? Ganon tinarantado yung minanipula yung resulta ng mga nagkakarga ng balitang ito. Lalong-lalo na yung mga congressman nating pulpul. No, habang 35% ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5% ang wala umanong sapat na kaalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin... Again, don't know enough. Ang pumayag lang doon sa 47%. Mantakin mo, ganito na lang para mas madali nating maintindihan. Okay? Gawin na nating kalahati. Partida, kalahati. Pero ang totoo, 47%. Doon sa kalahating nakakaalam tungkol sa impeachment,
ni VP Sara Duterte, ito ang resulta. 41% lang ang umagree. The rest, walang alam, ayaw, at undecided. So, ilan lang ang talaga nag-agree? 41%. Less than the 50% of the 50% na tinanong. Nagigets ninyo? So, 100%, kinalhati na natin, ha? Kinalhati na natin. Kahit ang sinabi lang doon ay 47% ang nakakaalam. Kinalhati na natin. Doon sa nakakaalam na kalhati, 41% lang ang nagsabing gusto namin ma-impeach. So, technically, wala pa sa kalahati, noong kalahati, ang gusto na impeachment. Nakita ninyo? Pero ang pinalalabas ng ilang mga report, lalo na yung mga bayarang puta na media, kalahati daw ang may gusto na impeachment. O di kaya majority daw. Ano sabi nung congressman? Oo, majority yan, kaya walang kwenta yung INC rally. Ano pa sinabi? Ha? Sinabi pa nung isang dating senador. Di ko na lang papangalanan. Pangalanan na lang natin, itago na lang natin sa pangalang Senador Saba. Senador Saba, sabi niya, that's not the, it's a majority. Gano'n-gano'n yung bibig, halatang nakasubo na Saba. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Basta sabi niya, it's not the majority, it's still the voice of the people, it's minority. Pero ang totoo, kalahati lang nung nakakaalam ang nagsabi na gusto nila. So, imaginein mo, halimbawa na lang, padadaliin na lang natin, ira-round up na lang natin. Di ba? Ira-round up na lang natin. Para madali. Sa 2,000 na tinanong, okay? Kalahati niyan, nagsasabing wala kaming alam dyan. So, ibig sabihin nun, 1,000 na lang ang may alam. Dun sa 1,000 na may alam, ang nagsabi lang na pabor sila is 41%. Ilan ng 41% ng 1,000? 410. Parang ganun. Correct me if I'm wrong. So, yung 410 lang ang nagsabi at umagree na gusto nila i-impeach si VP Sara Duterte. So, yung 410%, tama ba? Kasi 50%, 500. Tama. So, 410%. Sa total of 2,000%, 2,000 people, 410 na nagsabing gusto nila. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? 75% walang pakialam. Walang pakialam o ayaw nila. Tama ang 2,160 respondents, yung kabuuan. Ito, yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po, mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginoong Tiglaw, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si VP Sara. Naku, 19% lang pala. 19% lang pala ang gusto ma-impeach si VP Sara sa pangkalahatan. Tama nga naman. Pangkalahatang 2,000, mula doon sa 2,000, ang galing ng computation mo, Sir Bobby Tiglao, palakpakan. Nakuha ninyo doon sa lahat ng sinerbe, doon sa may alam at hindi alam, 19% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Grabe, no? Hindi yan ang pinalabas ng media at saka ng mga tangang congressman at saka yung mga tangang dating senador. Humigit kumulang 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nako! Yan. Ang linaw nun, ang linaw nun, mga kababayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached
si BP Sara. Yan kasi ang interpretasyon ng mga tanga. Oh, 40%, 41%, meaning 4 sa 10 nagsasabing gusto impeach si BP Sara Duterte. Tanga. Umalik muna kayo sa siguro grade 5 o grade 6 para maintindihan ninyo ang survey method. 19% lang ang nagsabing gusto namin i-impeach si BP Sara Duterte. O, alin dun ang 4 sa 10? O, di ba? Ganyan, ano ha? O, nung mga... Naglulundag nga sila dyan. Ayun na nga, Kasi inislant yung report. At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta na ito ng SWS. Ano ha? Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang sinamantala daw po. Sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang peking SWS report. Peke! Ayoko sa peke. May kantang ganyan eh. Ayoko sa peke. Peke, peke, peke. Di ba? Totoo. Sinakyan, actually, sa totoo lang kapatid, hindi lamang po nila sinakyan yan. Inano pa ho nila, fake news na nga, ipinake news pa nila. Kasi 41% lang yung binabalita ng medyang bayaran. Sila, sinasabi nila, majority. Lintik yan, fake news na nga yung binalita ng media, magpe-fake news pa ito mga politiko at mga komentator, lalo na yung mga tangang loyalistang vlogger. Sa isa pong interview, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima, nako! Sumusunod. Ayan na. Let's call a spade a spade. Aba, ayun pa yung tawagin binabang- sa mga sugalor lang may alam yan eh. Ay, nako! Diba yung spade, yung baraha? Pala yan. But that number of rallies, yung tinutukoy dito, yung ano na, yung rally na. Sinabi pa. Ano sabi? Sabi. But that number of rallies for Sara isn't bigger than the 41% of the population that the news, that the SWS reported, want the impeached to push through. Tingnan natin dyan, kung tama yung sinasabi niya. 41% of the population. Tama. Hindi, respondent lang. Kasi parang, ayun daw, yun ang kumakatawan nata sa kabuuan ng bansa. Parang ganun. Mamaya, sundan natin siya dyan. Mamaya, panggeno niya. Naku po, mayari ka ngayon, De Lima. Niyayari ka ng INC ngayon. Kasi ikaw dami mong daldal Yung bunganga mo, kung ano-ano sinasabi, na let's call spade. Tapos kesyo may sasabihin ka pang hindi majority. At ang majority, taong bayan na nagsasabing gusto na impeachment. Madam, ako may tanong lang. Tanong lang ho ito. Paano ho kayo naging abogado kung mahina kayo sa mathematics? Hindi ako, nagtatanong lang naman po ako. A democracy. And the 41% representing tens of millions of Filipinos, according to the SWS poll, Ano sabi niya? is the majority Oy! beating the minority of rally attendees. Nako! Ang sinasabi niya, Ano? majority. Okay. Ibig sabihin na majority. Pag sinabi mo majority, lagpas sa kalahati. Kaya nga majority. Okay? Kasi pag sinabi mong kalahati, equal. Less than kalahati, minority. Which is 41%. Hindi pa yung kabuuan, Ang tunay na kabuuan is 19% lang. So, ibig sabihin, fake news siyang pahayag ni De Lima na majority. Di ba? Yan ang problema sa iyo, madam. Huwag ka na kasi makisawsaw, wala ka namang alam. Tuloy. Yes. Binibit ang minority. Yes. Ay. Pero, ma'am, kailan ano yan? naging majority yung 41%? Nako! 100% ang... Ikaw ba, matino ka dyan? Anong majority ng 100%? Dapat 51.
Tama, mali. Siyempre. Aba, Kasi siyempre. 50-50 yung senador, ang Ano pa? bilang ng mga dumalo sa National Rally for Peace ay mas malaki. Mas malaki anya yung 41% na populasyon na ayon po sa SWS ay sumusuporta sa impeachment. Yeah. Nako! Mantakin mo yan. Ano, Demokrasya anya tayo. At ang 41% na kumakatawan sa milyon-milyong Pilipino, Majority? ayon po sa SWS survey ay mayoryang humihigit sa minorya Ba? na dumalo daw po sa rally. Ayun ang Nako. problema sa atin. Yan. Pagka taliwas na sa posisyon natin ang katotohanan, Nako. binabaluktot na natin ang mga kahulugan ng mga salita. Nako. Saan ka nakakita ng majority na 41% lang? Halimbawa, Jen, bumili tayo ng pizza. Oo. Akin yung majority dyan, ha? Oo. O, ayan, 41 lang sa'yo. Pag-aaway kayo, di ba? Pizza pie ba yan? Favorite ko din yan, pizza pie. Kung bumili ito ng stocks, yung shares ng business, tapos sa magbubutuhan. akin yung ako majority ha. Oo, siya naman susunod. Hindi po pwede. di ba? Ay, nako. Kung susundin natin, sabi pa ni Ginoong Bubitig lang natin, Yan. Kung susundin natin ng lohika po ni Dilima, hindi na natin kailangan magsagawa ng Eleksyon. ng mahalagang eleksyon. Bakit? Kailangan na lamang ayon natin gumawa ng survey. Totoo yun. Mag-survey na lang tayo. At doon, lilitaw kung sino ang... Anong kagustuhan ng mayor Ayun, di ba? oo. Nako. Sa kahalintulad na wala daw pong katuturang argumento, Yan pa. ipinakita ng paminsan-minsang kolumnista. Paminsan-minsan. Huwag nang banggitin yung pangalan. Yun na nga. Mga may mababasa nyo naman. Doon sa artikulo, kayo na lang ang magbasa. No, ha? Sino yun? Sino yun? Sa Facebook. Yes. Anong nag-post nakalagay? Sa Facebook. Oo. Ang kanyang Pinost. si Bobby Tiglaw may sabi, yung post daw po nung taong binabanggit niya, Na nagsasabing siya ay expert. ayan, ang kanya daw pong kamangmangan Nako! sa katangian ng opinion poll na pangunahing kasangkapan sa political science na sinasabi niyang linya ng kanyang pagkadalubhasa. Expert daw siya dyan. Oho. Expert Pero daw. sabi ni Bobby Tiglaw, Oho. mukhang Lumilitaw niya ang kanyang kamangmangan. ignorance. Nako, patay tayo. Ano daw yung nilagay ba? Sabi daw nung post na Facebook, fact, more than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara. That's tens of millions of folks. Naku, sino kaya yan? Sino ba yan? Malinaw daw, ayon kay Ginoong Bubitiglaw, na hindi alam na nagpapakilalang political scientist ang kaibahan sa pagitan ng theoretical tool Nako. para po sa pagtatantya Nako. ng suportang politikal. Statistics kasi yun. Yes. Ang mga survey at ang aktual na pangyayari na pinatunayan daw po ng 1.8 million na nakilahok sa National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Nako. Una, ang isyong iniharap ng SWS sa mga respondents para bigyan nila ng kanilang opinyon. Yun pong impeachment. At isang hindi karaniwang usapin para sa karamihan ng mga Pilipino at isa na wala nga silang sapat na kaalaman. Oo nga naman, di ba? Kahit na natukoy daw po ng SWS na 53% ng mga respondents ang walang alam sa impeachment laban po kay BP Sara. Nagpatuloy pa rin ng SWS sa paggawa ng survey at sadyang iniba ang datos para palabasin. Binaluktot Opo. yung data. Para palabasin na malaking bilang ng mga Pilipino na nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Nako. Ang isang may prinsipyong tagakuha ng survey ay hindi daw po magpapatuloy sa survey kapag nalaman niyang karamihan sa mga kinausap niya ay walang alam sa issue ng kanyang tinatalakay. Ayun yan. Nako! Ang sinasabi natin dito. Patay tayo dyan. Halimbawa lang pa, ang kahalintulad niya, halimbawa, nag-survey ka Oo. tungkol sa eleksyon. Ha? Oo. Ang sabi ng 53%, hindi sila botante. Itutuloy. Magiging kapanipaniwala pa ba yung survey mo? Tapos satanungin mo, sino iboboto mo? Hindi nga ako butante. Ay, nako. Kita niyo yung example lang. Ganda nun, ha? Hindi nga siya butante. Bakit siya kasali doon sa sasagot? Hindi, sabihin, ito kasi sinasabi dito, doon sa survey, 53% hindi nila alam yung impeachment.
So out sila dun sa usapan. 47% lang ang may alam tungkol sa impeachment. At doon sa 47%, 41% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach. Eh sino ba itong tinutukoy ni Bobby Tiglao na hindi pinangalanan nitong dalawa dahil ayaw nilang pasikatin? Sisikatin ko. Kasi itong tao na ito, naggagaling-galingan lagi ito. Alam mo, sabi ko na sa inyo to speaking in English is not the determination if you are bright or you are not bright. Marami dyan nag-i-English-Englishan lang pero they are not really bright. Sometimes they are stupid. Eto, merong humirit. Ito yung nakita ko sa post ni Bobby Tiglao. Ewan ko kung ito yung sinasabi niya. Minsan nagmamagaling na susulat-sulat, wala namang alam. Hindi kaya nag-chat GPT lang yan, Sir Bobby Tiglao. Ito po yung nabanggit ni Sir Bobby Tiglao sa kanyang article. O, ayan. si Hey Darian. Si Hey Darian pala, what do you expect? More than 40% of Filipinos support impeachment of Bibi Sara Duterte. That's 10 of millions of folks. Ang bihira talaga. Hoy! Bobby Tiglao, Richard Darian! Sinupla ka ni Bobby Tiglao! Mahinang nilalang ka kasi, huwag ka na nangingiilam sa mga matatalino. Nagmamagaling ka eh. Kung ako sa iyo, maghanap ka na lang ng ayoko. Mag-usap na lang kayo ni Mark. Magkalibel kayo. Go! O, ituloy natin to. Grabe, nakakatuwa itong dalawang to. Dito, 53% na ang sabi, hindi namin alam yung impeachment na yan. Oo nga. Pipilitin mong sumuporta, di ba? Oo. O sige, susuportahan mo ba o hindi? Ganon? Hindi nga nila alam eh.